Ang punto nandiyan na yung pera. Ang ginagawa nila, tinetechnical eh. Technical na usapin yan eh. Pero yung proseso ay nandoon na. Kung may pera, bakit hindi ibigay? Bakit tayo i-release? Bakit pinapatagal? Kasi Sa tingin niyo ba? ang tingin ko dito ay mukhang kinukurakot itong waste board na ito at ginagastos. Madaming namamatay. Sino ngayon na magke-claim dito? Natural, pupunta yan sa bulsa ng gobyerno o sa waste board. Yun naman ang hinahabol ng mga yan eh. Ganun eh. Habang may namamatay, wala nagke-claim. Kung titignan din natin, itong waste board na ito, sino ba itong mga ito? At the same time, wala naman silang sensibilities eh. Kasi hindi naman nila alam yung kasaysayan eh. Ganun eh. Habol nila, nandun sila, alam mo naman yung gobyerno. Pag nai-appoint ka doon, pera-pera yan eh. Kahit as hindi niya naman matatapos yan eh. Yung usapin na yan eh. Kahit 6 years na yan, ay nandun pa rin yung mga yan. So ito yung usapin ng waste board ay talagang wine-waste yung pera. Wine-waste mismo, hinihintay na may mamatay. Pero yun yung punto nila eh. They don't have the sensibilities or compassion about the sufferings of the detainees before. Dapat umupo dyan talaga yung mga na-victimize ng martial law. Kasi kilala nila sa isa't isa eh. Kahit na ngayon, makikita ko kung sino yung maaamoy ko naman, kung sino yung aktivista at pagkukunwari eh. Ganun, kahit na matatanda na yan eh. Pero kung nakadetach ito, waste board na ito, bureaucrat ito eh. Ganun eh. Sa sarap ng mga buhay niya, nasa coffee shop siguro ng UP. Ganun. Nandun sa mga chichi restaurant. Ganun. Ang sarap ng mga buhay nito eh. Ganun. Wala namang paggalang sa sabihin na natin, sa violation eh. Ganun eh. When in fact, sila ngayon nagva-violate. It's a violation of the human rights na dapat i-provide sa mga victims ng martial law. But they don't have that kind of sensibilities, even compassion to be human. Sarili lang nila ang iniisip nila magkano ang sweldo. 100 plus thousand. Imagine doing nothing, fill up this form. Napakamahal naman noon. Dinaig pa nila yung mangura ko sa LTO. Ito yung kailangan palitan talaga itong mga ito kahit na 50-50 na may representative yung mga detainees. Bakit nila papatagalin pa? Kasi yung partial na yon, kailan mo ulit? Ganito na naman ang mangyayari noon. Ganon, naghihirap ka, nagmamakaluhod ka. Ganon. Ang pondo po ay para sa mga biktima ng martial law at hindi po para sa claims board. Tama na po ang pagwawaldas ng pera ng mga biktima ng martial law. Ang mas maiging gawin ng claims board is gawin nila kung ano yung iniatas na katungkulan nila, no? Madaliin nila, no? Kasi ilang taon na sila eh. Dapat tapos na yan. Tapos na yan dapat.